Marshall Peak, Kabanata 5065. Teritoryo ng Territory Lord. Sinasagot lang ni Yang Kai ang mga tanong ni He Yuan sa paraang walang kabuluhan, ngunit nagkataong naging sanhi ito ng hindi pagkakaunawaan sa huli. Tiyak, hindi niya susubukan na itama siya. Nakita kong umiinom ka ng spirit pill sa nakaraang labanan para mawala ang Black Ink strength. Oo, tumango si Yang Kai. Samando si He Yuan. Anong klaseng spirit pill iyan? Ipakita mo sakin. Mukhang nasa dilema si Yang Kai. Master, ang pill ay tinatawag na Purifying Black Ink Pill, na bagong imbento ng humans. Dahil sa kahirapan sa paggawa ng mga ito bagaman, ako ay binigyan lamang ng isang tableta. Inubos ko ito sa larangan ng digmaan, kaya wala nang natira. Purifying Black Ink Pill. Naramdaman ni He Yuan ang pagkunot ng kanyang noo. Kailan ito naimbento? Pagkatapos lumitaw upang pag-isipan ito, sumagot si Yang Kai. Mga 20 taon na ang nakakaraan. Kinagat ni He Yuan ang kanyang mga ngipin. Dahil sa Purifying Black Ink Pills na ito na paulit-ulit na nalabanan ng mga tao ang Black Ink Strength. Iyan ba ang dahilan kung bakit walang bagong Black Ink Disciples kamakailan? Oo, kalokohan. Galit na galit si He Yuan nang sa wakas ay napagtanto niya kung bakit walang bagong Black Ink Disciples sa nakalipas na 20 taon. Nag-isip sila na ang mga tao ay maaaring nagimbento ng isang paraan upang ipagtanggol laban sa Black Ink Strength, ngunit wala silang ideya kung ano iyon. Kung hindi niya sinakop ang tao na ito na nagngangalang Yang Kai ng nagkataon, hindi pa rin nila malalaman ang tungkol dito. Matapos hipan ang kanyang pangitaas saglit, nagtanong siya. Gaano kahirap gawin itong Purifying Black Ink Pills? Dahil ito ay isang mahalagang bagay, kailangang alamin ni He Yuan ang lahat ng posibleng detalye at iulat ang mga ito sa Royal Lord sa ibang pagkakataon. Magalang na sagot ni Yang Kai. Wala akong alam tungkol sa alchemy, ngunit narinig ko ang ilang chismis na mahirap pinuhin ang Purifying Black Ink Pills. Kahit na ang mga alchemy grandmaster ay hindi palaging magtatagumpay sa paggawa ng mga ito, kaya medyo mababa ang rate ng tagumpay. Kadalasan, ang isang squad ay bibigyan lamang ng isang tableta. Naging mas banayad ang ekspresyon ni He Yuan. Pinatunayan ng pahayag ni Yang Kai ang kanyang nakita sa larangan ng digmaan. Mayroong kabuoang 3 7th Grade Heaven Opening Realm Masters sa squad na iyon. Gayunpaman, maliban kay Yang Kai, na umiinom ng Purifying Black Ink Pill para alisin ang Black Ink Strength, ang iba pang 7th Grade humans ay hindi umiinom ng ganoong mga table task kahit na naapektuhan din sila ng Black Ink Strength. Pagkatapos, tumakas sila mula sa larangan ng digmaan at nawala. Magandang balita ito para sa Black Ink Clan dahil ang bawat squad ay binibigyan lamang ng isang Purifying Black Ink Pill. Nag-aalala si He Yuan na magiging madaling pinuhin ang mga tabletang ito at ang lahat ng tao ay bibigyan ng ilan sa mga ito. Kung mangyayari yun, ang Black Ink Clan ay magdaranas ng malaking kabiguan kung sila ay mahuling hindi handa. Habang pinapatahimak niya ang kanyang isip, nagpatuloy siya sa pagtatanong. Gumaling na ba ang Old Ancestor mula sa Yin Yang Pass mula sa kanyang mga pinsala? Nagulat si Yang Kai saglit. Hindi niya malalaman na ang Old Ancestor sa Yin Yang Pass ay nasugatan kung hindi nagtanong si He Yuan, kaya paano niya malalaman ang kalagayan ng Old Ancestor? Kaya't sinubukan niyang alalahanin ang sitwasyon sa Blue Sky Pass. Kahit na wala siyang ideya kung ano ang nangyari, itinuring ni Yang Kai na ang Old Ancestor sa Yin Yang Pass ay malamang na nakipagpalitan ng mga galaw kay Mugwang noon, kaya ang kanyang mga pinsala ay dapat na may kinalaman sa huli. Dahil nasugatan ang Old Ancestor, walang paraan na nasa mas mabuting kalagayan si Mugwang. Nagtataka si Yang Kai kung kailan nag-away silang dalawa. Matapos pag-isipan ito sandali, sumagot siya. Mahina ang aking paglilinang, kaya hindi ko nakuha ang pabor ng Old Ancestor. Bukod dito, ang kanyang lugar ay nababantayan ng husto, kaya hindi ko magawang pumunta kahit saan malapit dito. Gayunpaman, medyo matagal na siyang nagpapagaling, kaya hulaan ko na halos gumaling na siya. Tumango si He Yuan. Mga 100 taon na ang nakalipas mula noong huling malaking digmaan. Gaano man siya kalubhan ng sugat, tiyak na nakarecover na siya ngayon. Nag-aalala ako na ang isa pang malaking labanan ay sumiklab muli sa lalong madaling panahon. Hanggang sa sandaling ito nalaman ni Yang Kai na 100 taon na ang nakalipas mula nang masugatan ang Old Ancestor ng Yin Yang Pass. Sa madaling salita, nagkaroon ng malaking labanan sa Yin Yang Pass 100 taon na ang nakalilipas. Maging ang Old Ancestor at ang Royal Lord ay nagpalitan ng galaw sa oras na iyon. 100 taon na ang lumipas sa isang kisap mata, at ang magkabilang lahi ay nagkaroon ng sapat na oras para makabangon, kaya malapit na ang digmaan.
Gayunpaman, ang malaking labanan sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan kamakailan lamang ay malamang na maantala ang tagong digmaan ng ilang taon. Pagkatapos ng lahat, ilang powerhouses mula sa Humans at Black Ink Clan ang nasugatan. Aabutin sila ng ilang oras upang maibalik ang kanilang lakas. Noon lang, isang feudal lord ang pumasok sa silid. Walang iba kundi si Zago ang nagkayam ng kanyang kamao at nagsabi, "Master Territory Lord, malapit na tayo." Tumanggaw si Hiyuan at ikinaway ang kanyang kamay kay Yang Kai. "Maaari ka nang bumalik." Magalang na tumugon si Yang Kai at lumabas ng cabin. Pagbalik niya sa deck, tumingin siya sa malayo at nakita niya ang isang malaking fragment ng universe. Napakalaki nito na maihahambing ito sa isang buong universe world. Ang fragment ng universe ay natatakpan ng isang layer ng kadiliman, na nagpunta upang ipakita na ang Black Ink strength ay sagana. Sa pamamagitan ng pamumuhay sa ganoong kapaligiran, makikita ng Black Ink clansmen ang mabilis nilang pagtaas ng kapangyarihan. Si Yang Kai ay nanirahan sa domain ng Black Ink clan sa loob ng 2 taon at sinundan ang high-grade Black Ink clansman na kinabibilangan niya sa maraming iba't ibang lugar. Gayunpaman, wala sa mga lugar na iyon ang maihahambing sa fragment ng universe na ito. Di nagtagal, napagtanto ni Yang Kai na ang fragment ng universe na ito ay direktang pagmamay-ari ni Hiyuan, at ang mga lugar na inookupahan ng kanyang mga subordinate na feudal lords ay bubuo sa teritoryo ng Territory Lord. Nagpatuloy ang malaking barko patungo sa fragment ng universe. Habang dumaan ang barko sa mga ulap ng Black Ink strength, hindi nagtagal ay lumipad ito sa itaas ng isang malaking lungsod. Ang lungsod ay napakalawak na walang katapusan sa paningin. Sa gitna ng lungsod ay isang napakalaking Black Ink nest na tila isang usbong ng bulaklak na malapit ng mamulaklak. Tila isang buhay na nilalang ang Black Ink nest at sa tuwing humihinga ito, maraming Black Ink strength ang ilalabas. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Bagamat marami na siyang nakitang Black Ink nests dati, ang nasa harapan niya ay walang alinlangan na pinakamalaki. Dahil sa sapat na mapagkukunan, ang naturang Black Ink nest ay makakagawa ng maraming sundalo ng Black Ink clan sa loob ng ilang sandali. Ang Black Ink nests noon pa man ay ang pundasyong pinagkakatiwalaan ng Black Ink clan para mabuhay. Ang Black Ink clansmen ay ipinanganak mula sa Black Ink nests, at kailangan din nilang makamit ang mga tagumpay sa loob ng Black Ink nests. Kung ang Black Ink nests ay nawala ng tuluyan, ang Black Ink clan ay magiging tulad ng isang punong walang ugat o isang ilog na walang pinanggagalingan. Para sa kadahilanang ito, palaging sinusubukan ng mga tao na sirain ang Black Ink nests upang maputol nila ang kalaban sa pinanggalingan nito. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagsasakatuparan ng gayong mga plano. Karaniwang mayroong Black Ink nest sa bawat teritoryo ng Black Ink clansman. Si Zufang ay nagkaroon pa ng maliit na Black Ink nest sa kanyang pansamantalang pinagtatagwan. Hindi magkakaroon ng sapat na tao para sirain ang lahat ng Black Ink nest na ito, at hindi magiging kapaki-pakinabang kung iilan lang sa kanila ang sisirain nila, dahil madaling makagawa ang Black Ink clan ng mga bagong Black Ink nests. Sa ngayon, hindi pa rin alam ng humans kung paano ipinanganak ang Black Ink nests. Ang ilang mga tao ay nag-isip na sila ay itinayo ng Black Ink clan, ngunit ang haka-haka na ito ay hindi lohikal dahil alam ng lahat na nakakita ng Black Ink nest na ang bagay na ito ay tila may sariling buhay. Wala pang nagawa ang mga tao na may hahambing sa mga Black Ink nest na ito. May ilang tao rin na nag-isip na ang pagsilang ng Black Ink nests ay parang lumalaking bulaklak. Sa pamamagitan ng isang binhing nakatanim sa lupa, ito ay lalago at magiging isang bagong Black Ink nest kapag ito ay inalagaang mabuti. Kung tama ang haka-haka na ito, anong uri ng binhi iyon? Saan ito nanggaling? Noong nakaraan, upang mapag-aralan ang mga Black Ink nest na ito, isang old ancestor ang pumasok sa teritoryo ng Black Ink clan at lumusab sa isang ari-arian ng feudal lord. Matapos patayin ang lahat ng Black Ink clansmen sa lugar na iyon, inagaw niya ang Black Ink nest. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang Black Ink nest ay kinuha ng old ancestor, nagsimula itong nalanta tulad ng isang pinutol na bulaklak. Malinaw, walang pag-aaral ang maaaring isagawa. Kahit na ang mga old ancestor ay hindi nalaman ang mga sikreto sa likod ng Black Ink nests. Sa makatuwid, itinapon ng mga tao ang ideyang ito. Sa tuwing makakatagpo sila ng anumang Black Ink nests, sisirain lang nila ang mga ito. Anuman, ang pagwawasak sa Black Ink nests ay mangangahulugan ng napakalaking pagkalugi para sa Black Ink clan. Ang malaking barko ay direktang dumaong sa harap ng napakalaking Black Ink nest. Naghihintay na sa kanila ang ilang Black Ink clansmen. Maliwanag na ngayon lang nila nalaman ang tungkol sa pagbabalik ni Hiyuan. Kasunod ng pangunguna ni Zago, tumalon si Yang Kai mula sa deck at tumayo sa gilid.
Ang hindi pamilyar na tao ay nakakuha ng atensyon ng maraming Black Ink clansmen. Gayunpaman, mayroon ng ilang Black Ink disciples na naninirahan sa lugar na ito. Bagamat maraming Black Ink clansmen ang interesado, agad silang umiwas. Lumitaw ang figure ni He Yuan sa deck, ngunit sa halip na umalis sa barko, ikinawin niya ang kanyang kamay. Habang umaalon-alon ang Black Ink strength, sumigaw siya. Bumangon ka. Kasunod ng kanyang sigaw, nagsimulang magising ang mga makapangyarihang nilalang sa loob ng malaking cabin ng barko. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang mapagtanto niya na sila ang mga territory lords na mahimbing na natutulog sa malaking barko. Kahit na makapangyarihan ang mga aura na ito, nararamdaman ni Yang Kai na sila ay medyo mahina. Kitang-kita na lahat sila ay malubhang nasugatan. Ang mga territory lord na ito ay hindi pa nakabawi kahit kaunti kasunod ng mahabang oras ng mahimbing na pagtulog. Sa makatuwid, direktang dinala sila ni He Yuan sa Black Ink Nest para magamit nila ang kapangyarihan nito para gumaling. Ilang sandali pa, lumabas sa cabin ang ilang matipunong figure at tumayo sa deck. Ang Black Ink clansmen sa ibaba ay sumaludo sa kanila ng may paggalang. Si Yang Kai ay nagnakaw ng isang sulyap at napagtanto na ang mga territory lord na ito ay lahat nasugatan habang sila ay nababad sa dugo. Ang pinakamalubhang nasugatan ay naputol ang kalahati ng kanyang leeg. Nagtataka si Yang Kai kung sino ang army commander na gumawa ng ganoong kalupit na hakbang. Tumutulo pa rin ang itim na dugo mula sa sugat sa kanyang leeg at may misteryosong puwersa sa paligid ng sugat na pumipigil sa paghilom nito. Lalong hindi matatag ang territory lord na ito at tila magulo ang ulo. Para bang malapit na siyang mawalan ng buhay kung hindi siya mabigyan ng agarang paggamot. Kasama si He Yuan, mayroong kabuuang 6 na territory lord sa malaking barko. Ang 5 territory lords na kakagising lang ay tumanggo kay He Yuan at tahimik na sumugod patungo sa Black Ink Nest, at agad ding nawala. Pagkaalis nila, sinulyapan ni He Yuan ang iba. Habang nagpapagaling ako, ang lahat ng mga gawain sa teritoryo ay hahawakan ni Gui Liao. Isa sa mga feudal lords, na kanina pa naghihintay sa pagbabalik ni He Yuan, ay yumoko. Oo, walang duda na ang feudal lord ito ay si Gui Liao. Pagkatapos ay lumiko si He Yuan patungo sa Black Ink Nest, ngunit hindi nagtagal ay huminto siya sa kanyang paglalakad at nilinggan ang kanyang ulo para kausapin si Gui Liao. Siya ang bagong Black Ink disciple na kinuha ko. Kunin mo siya ng Profound Yin Spirit Fruit mamaya. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Gui Liao nang lumingon siya kay Yang Kai. Sa katunayan, nakita niya si Yang Kai sa sandaling tumalon ang huli mula sa kubyerta, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi bihira para sa kanila upang makuha ang Black Ink disciples sa mga larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang sinabi ng Territory Lord ay nagmungkahi na lubos niyang pinahahalagahan ang Black Ink disciples na ito. Kaya naman nagulat si Gui Liao. Dapat pansinin na karamihan sa mga Black Ink disciples ay dumanas ng kaunting pinsala sa kanilang miniature universe, kaya kailangan ng Profound Yin Spirit Fruits para maayos ang mga ito. Kahit na ang Black Ink clan ay may ilang reserbang Profound Yin Spirit Fruits, hindi sila mga reward na madaling ibigay. Martial Peak, Kabanata 5066. Siya ay napakalakas. Tanging ang mga Black Ink disciples na gumawa ng napakalaking kontribusyon sa larangan ng digmaan at napatunayan ang kanilang halaga ang nagkaroon ng pagkakataon na gantimpalaan ng Profound Yin Spirit Fruit ng Black Ink clan upang ayusin ang kanilang mga nasirang miniature universe. Gayunpaman, si Yang Kai ay nakatanggap ng ganitong uri ng pagtrato noong siya ay bagong dating pa lamang, kaya naman nagulat ang mga feudal lord tulad ni Gui Liao. Sa sinabi nito, dahil si He Yuan ang nagbigay ng utos, si Gui Liao ay natural na hindi maglalakas loob na tumutol dito at yumoko ng may paggalang. Pagkatapos ay pumasok si He Yuan sa Black Ink Nest. Nang mawala siya, automatikong nagsara ang Black Ink Nest. Dahil kailangang gumaling ang territory lords dito, hindi na muling magbubukas ang Black Ink Nest sa loob ng ilang taon. Sa katunayan, ang Black Ink clansmen na dati nang naglilinang sa Black Ink Nest ay pinalayas lahat ng maaga upang bigyang daan ang mga territory lords upang makakuha sila ng sapat na enerhiya para gumaling. Matapos makapasok ang territory lords sa Black Ink Nest, nagkahiwa-hiwalay ang mga feudal lords, na bumalik sa tabi ng malaking barko. Hindi nagtagal, tanging sina Gui Liao, Zogo, at Yang Kai lang ang naiwan na nakatayo sa harap ng Black Ink Nest. Makahulugang sulyap ni Gui Liao kay Yang Kai at nagtanong. Ano ang pangalan mo? Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Binabati ni Yang Kai si Master Gui Liao. Malumanay na tumango si Gui Liao. Sumama ka sa akin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Zogo. Ikaw rin.
Nang matapos ang kanyang mga salita, pinangunahan niya ang daan para sa kanila. Mahigpit siyang sinundan ni Yang Kai. Sa kabila ng hindi alam kung ano ang nangyayari, walang pagpipilian si Zago kundi sundin sila dahil ito ang utos ni Gui Liao. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang mukhang kakaibang kastilyo na nasa isang magandang lokasyon. Dapat itong kastilyo ni Hiyuan. Maraming Black Ink clansmen ang naninirahan sa kastilyong ito. Kasunod ni Gui Liao, pumasok si Yang Kai at tumingin sa paligid ng may pagtataka. Tumawag si Gui Liao sa isang Black Ink clansman at nagutos. Siya ang bagong Black Ink disciple na kinuha ni Master Territory Lord. Tulungan siyang tumira. Ang tao ay isa lamang high-grade Black Ink clansman, at ang kanyang mahinang aura ay nagpapahiwatig na siya ay katumbas lamang ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Ang ganitong uri ng Black Ink clansmen ay nagsilbing cannon fodder lamang upang maubos ang mga human cultivator sa larangan ng digmaan, at wala sila sa isang prestihiyosong posisyon sa loob ng Black Ink clan. Pagkasabi nito, sapat na silang maging mga tagapaglingkod sa gayong kastilyo. Nang marinig iyon, yumuko ang high-grade Black Ink clansman. Oo, pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Kai. Sumama ka sa akin. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao kay Gui Liao, pagkatapos ay umalis sa lugar kasama ang high-grade Black Ink clansman. Pinanood siya ni Gui Liao na tahimik na umalis. Hanggang sa wala na sa paningin si Yang Kai ay nagpatuloy siya sa pagsulong. Ilang sandali pa, umupo si Gui Liao sa isang malaking upuan sa gilid ng bulwagan. Pagkatapos, hinugot niya ang isang world sphere, na puno ng world force, mula sa kanyang space ring at ngumuso ito. Sa isang iglap, nabuhayan siya ng loob. Nakatayo lang si Zago sa harapan niya. Kahit na pareho silang mga feudal lord, ang isa ay malinaw na may mas mataas na katayuan kaysa sa isa. Ito ay hindi maaaring makatulong kahit na bilang Gui Liao ay Hiyuan's confidant. Kung hindi sasabihin ni Hiyuan na si Gui Liao ang mamamahala sa lahat ng mga gawain habang siya ay nagpapagaling. Sa katunayan, sa tuwing sasabak sa digmaan si Hiyuan, si Gui Liao ang humahawak sa mga gawain sa kanyang teritoryo. Ang bawat territory lord ay may sariling tiwala. Higit pa rito, si Gui Liao ay malamang naaakyat upang maging isang territory lord sa loob ng 100 taon. Sa panahong iyon, wala na siya sa parehong kalibre ni Zago. Sa makatuwid, kahit na nakatayo si Zago sa kanyang harapan habang siya ay nasugatan pa, hindi siya maglalakas loob na magmukhang hindi nasisiyahan. Hininga ni Gui Liao ang world force mula sa world sphere bago dahan-dahang nagtanong. Sabihin mo sa akin, ano ang espesyal sa Yang Kai na iyon na labis siyang pinapahalagahan ni Master Territory Lord? Alam kong magtatanong siya tungkol dito. Sa katunayan, nagkaroon na ng haka-haka si Zago nang sabihin sa kanya ni Gui Liao na sumama, at tila tama ang kanyang haka-haka. Matapos itong pag-isipan, sumagot siya ng may tame time na ekspresyon. Siya ay napakalakas. Pinaikit ni Gui Liao ang kanyang mga mata. Napakalakas. Gaano kalakas? Sinabi pa ni Zago. Pagkatapos natambangan ng human army ang mga master sa lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, sila ay natalo at napilitang umatras. Pinamunuan ni Yang Kai ang isang human squad sa paligid ng larangan ng digmaan upang tambangan ang ating mga angkan habang sila ay tumatakas. Mag-isa niyang pinatay ang ilang libo sa ating mga angkan, kabilang ang higit sa 10 feudal lord. Si Gui Liao sa una ay mukhang walang pakialam, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging solemn na nang marinig niya iyon. Napatay niya ang ilang libo, kabilang ang higit sa 10 feudal lord. Sigurado ka ba? Napangiti si Zago. Nakatayo sa tabi ko si Master Territory Lord habang pinapanood namin itong mangyari. Dahil sa napakalakas ng taong iyon kaya gustong supilan siya ni Master Territory Lord sa kabila ng pagkakasugat niya. Natarante si Gui Liao saglit bago sinabing. Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo ng detalyado. Tiyak, hindi mangangahas si Zago na itago ang anuman habang malinaw niyang isinalaysay ang labanan sa araw na iyon. Nai-imagine kaagad ni Gui Liao ang isang epikong laban na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang taong iyon ay nagbigay ng isang bahagi ng kanyang miniature universe ng 2 beses. Upang makatakas ang kanyang mga kasama, nagkusa siyang manatili sa likuran at pigilan ang ating mga puwersa. Sa huli, nang napagtanto niyang hindi na siya makatakas, kaya nagpasya siyang magpakamatay. Agad kumilos si Master Territory Lord at hinuli siya. Naramdaman ni Zago ang mga emosyon sa kanyang puso na umaalon nang maalala niya ang nangyari noong araw na iyon. May pakiramdam siya na kung hindi nilayon ni Yang Kai na protektahan ang kanyang mga kaalyado, madali na lang siyang tumakas, at hindi siya magagawa ng sugatang si Hiyuan. Sa oras na iyon,
Ang He Yuan ay nag-aalala na hinahabol pa rin siya ng Human Masters, kaya hindi niya naisip ang habulin si Yang Kai kung ang huli ay determinadong tumakas. Ang mga tao ay handgal pa rin gaya ng dati. Hindi napigilan ni Gui Liao na mapasinghap nang marinig iyon. Pagkatapos, tinanong niya, "Sino sa palagay mo ang mananalo kung siya at ako ay maglalaban?" Nagmamadaling sumagot si Zago. "Master Gui Liao, malapit ka nang umakyat para maging isang territory lord. Gaano man kalakas si Yang Kai, hindi siya magiging katapat mo." Ngumuso si Gui Liao dahil medyo hindi siya nasisiyahan sa mabilis na tugon ni Zago. Kahit walang pag-aalinlangan na sumagot si Zago sa kanya, hindi siya sinsero. Gayunpaman, hindi nilayon ni Gui Liao na magsalita tungkol sa isyong ito. Inihagis niya sa kanya ang World Sphere, na natitira lamang sa kalahati ng orihinal na World Force, at sinabing, "Mabuti, nakikita kong nasaktan ka ng husto. Bumalik ka at magpagaling ka." Pagkatapos kunin ang World Sphere, masayang sumagot si Zago. "Maraming salamat, Master. Dahil ang Black Ink Nest ay sarado dahil sa mga territory lords na kailangang magpagaling doon, magiging mahirap para kay Zago na gamutin ang kanyang mga sugat dahil hindi niya magamit ang kapangyarihan ng teritoryong ito. Malamang mas matagal pa siyang makarecover. Gayunpaman, sa World Force sa loob ng World Sphere, ito ay makabuluhang bawasan ang kanyang oras ng pagbawi. Bagamat kaya rin niya ang isang World Sphere, ang bagay na ito ay mahal pa rin." Pagkaalis ni Zago, pinaikit ni Gui Liao ang kanyang mga mata at tinapik ang armrest. Kasunod ng ilang sandali ng katahimikan, tumawag siya. "Liu Zian." Isang figure ang lumabas mula sa kadiliman at sumagot. "Master." Inangat ni Gui Liao ang kanyang ulo. "May bagong dating sa kastilyo. Siya ang Black Ink Disciple na kinuha ni Master Territory Lord. Dahil pareho kayo ng lahi, dapat mo siyang lapitan kapag may pagkakataon." Nang matanggap ang utos, sumagot si Liu Zian. "Oo." Matapos dalhin si Yang Kai sa isang side hall sa kastilyo at tulungan siyang manirahan, umalis ang high-grade Black Ink clansman. Ang side hall na ito ay itinayo ayon sa karaniwang laki ng Black Ink clan, kaya medyo mataas ang kisame. Ang lugar na ito ay lumitaw na masyadong maluwang kapag ang isang tao ay nanirahan dito. Sa anumang kaso, walang pakialam si Yang Kai. Pagkatingin niya sa paligid ay nasiyahan siya. Umupo siya ng naka-cross legs, kahit hindi siya nagmamadaling magtanim. Ngayon na ang kanyang miniature universe ay nasira, ito ay hindi gaanong mahusay para sa kanya upang linangin. Kahit na ang World Tree Clone ay makakatulong sa kanya na ayusin ang mga pinsalang nagawa, aabutin ng ilang taon upang ganap na mabawi. Sa kabutihang palad, bago pumasok si He Yuan sa Black Ink Nest, sinabihan niya si Gui Liao na kunin si Yang Kai ng Profound Yin Spirit Fruit, na lumutas sa matinding isyo para sa kanya. Nagplano siyang kumuha ng Profound Yin Spirit Fruit pagdating sa sakop ng Black Ink Clan para hindi malantad ang sikreto sa kanyang miniature universe. Kung ang kanyang miniature universe ay ganap na nakabawi ng walang Profound Yin Spirit Fruit makalipas ang ilang taon, walang alinlangan na mapukon nito ang hinala ni He Yuan. Bukod dito, may isang bagay na ikinabahala ni Yang Kai. Matapos makapasok si He Yuan at ang iba pang territory lords sa Black Ink Nest, ang buong teritoryo ay sarado. Walang ideya si Yang Kai kung gaano katagal bago mabawi si He Yuan, ngunit ang huli ay malinaw na hindi lalabas sa Black Ink Nest sa maikling panahon. Sa madaling salita, malamang na hindi na niya makikita si He Yuan sa mga susunod na taon. Nagkaroon ng mabuti at masama sa sitwasyong ito. Ang maganda ay nakakakuha si Yang Kai ng impormasyon ng mag-isa nang walang anumang pagpigil. Ang masama ay hindi siya makakarating sa Royal City kung wala si He Yuan. Maaaring hindi niya magawang umalis sa fragment ng universe na ito. Mayroong isang Black Ink Disciple, na papalapit na sa antas ng Great Grandmaster sa Artifact Refining, na bumubuo ng mga warship sa kailaliman ng domain ng Black Ink Clan. Kailangang tiyakin ni Yang Kai ang pagkakakilanlan at lokasyon ng individual na ito, kaya kung hindi niya magawang umalis sa fragment ng universe, ang kanyang paraan sa pangangalap ng impormasyon ay magiging limitado. Ang hirap ng gawain ay nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Habang sumasakit ang ulo nito, biglang naramdaman ni Yang Kai ang isang hindi pamilyar na aura na papalapit sa kanya. Matapos magulat sa ilang sandali, mabilis niyang sinubukang suriin ito. Napagtanto niya na ito ay isang tao na darating. Maya-maya, narinig ni Yang Kai na may kumakatok sa pinto. Dali-dali siyang tumayo at binuksan ang pinto, nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakatayo sa labas ng kanyang silid. Walang duda na ang mga tao na naninirahan sa lugar na ito ay pawang mga Black Ink Disciples. Si Yang Kai ay nakakita ng ilang Black Ink Disciples nang sundan niya si Gui Liao pabalik sa kastilyo, kaya hindi siya nagulat. Gayunpaman,
Ang Black Ink Disciple sa harap ng kanyang mga mata ay labis na kataasan bilang isang tao. Nakatayo sa harap ng lalaking ito, lumapit lang si Yang Kai sa kanyang dibdib. Dapat pansinin na kahit na si Yang Kai ay hindi isang partikular na matangkad na lalaki, hindi siya pandak sa anumang paraan. Ipinakita nito kung gaano katindi ang lalaking nasa harapan niya. Ang ikinabahala ni Yang Kai ay hindi ang tangkad ng lalaking ito, kundi ang kanyang aura. Ang pagbabago-bago ng enerhiya sa paligid ng lalaking ito ay nagmumungkahi na siya ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang kanyang aura ay may bahid ng kapansin-pansing pakiramdam ng bangis. Makikita ang Black Ink Strength na umaagos mula sa kanyang katawan, na nagmistulang natakpan siya ng isang layer ng madilim na fog. Ang higit na ikinabahala ni Yang Kai ay ang mga anomalya sa kanyang figure. May sarcoma sa leeg ng taong ito, at talagang may malaking umbok ang nakayuko niyang likod. Sa sandaling makita ni Yang Kai ang taong ito, nakaramdam siya ng panganib. Ang ganitong uri ng panganib ay hindi nagmula sa banta na maaaring idulot ng taong ito, kundi sa sariling kalagayan ng kabilang partido. Sa madaling salita, ang taong ito ay palaging nasa isang mapanganib na kalagayan. Hindi maiwasan ni Yang Kai na maalala ang ipinakita sa kanya ni Luan Baifeng, na napinsala ng Black Ink Strength noong panahong iyon, sa Black Prison. Noon, nasaksihan ni Yang Kai ang ilang tao na may katulad na kondisyon sa lalaking ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit itinago ng Cave Heavens and Paradises ang pagkakaroon ng Black Ink Strength mula sa pangkalahatang publiko ay ang lakas na ito ay masyadong mapanganib, kaya maaaring magkaroon ng panik kung kumalat ang balitang ito. Bukod dito, nag-aalala sila na may ilang tao na hindi makalaban sa pang-akit ng Black Ink Strength at proactive na maghahangad na masira nito. Martial Peak, Kabanata 5067. Liu Zian. Limitado ang paglaki ng tao, lalo na sa Heaven Opening Realm. Kung gaano kataas ang maaaring itulak ng isang cultivator sa huli ang kanilang martial daw ay napagdesisyonan sa sandaling umakyat sila sa Heaven Opening Realm. Karaniwan, pagkatapos umakyat ang isang tao sa Heaven Opening Realm, madaragdagan lang nila ang kanilang grado ng 2 kahit gaano pa sila kahirap magtanim. Ito ang dahilan kung bakit ang Cave Heavens at Paradises ay gumugol ng maraming oras at mapagkukunan sa pag-aalaga ng pinakamatalino na mga disipulo mula sa murang edad. Ang mga disipulo lamang na direktang umakyat sa 5th grade at pataas ang may karapatang maging high-grade Heaven Opening Realm Masters balang araw. Kung ang isang tao ay direktang umakyat sa 4th grade, ang limitasyon sa kanilang buhay ay ang 6th grade. Gayunpaman, pagkatapos masira ng Black Ink Strength ang isang Heaven Opening Realm Master, maaari nilang malagpasan ang limitasyong ito at patuloy na umakyat sa mas matataas na grado. Ito ay isang pang-akit na hindi kayang labanan ng maraming Heaven Opening Realm Masters. Tiyak na iyon ang kaso ng Vice Sect Master ng Langya Paradise, si Yuan Do. Sa kabila ng kanyang matayog na katayuan, hindi pa rin niya nalabanan ang taksong ito, kaya't maagap niyang hinanggad na maging corrupt at maging isang Black Ink Disciple. Mula noon, siya na ang pinagmumulan ng kaguluhan sa Langya Paradise. May isip na kapag kumalat ang balitang ito, magpapadala ito ng shockwave sa buong 3,000 mundo. Pagkatapos ng lahat, hindi lang si Yuan Do ang hindi nakapagpatuloy sa pagsulong sa martial daw dahil sa kanilang likas na limitasyon. Gayunpaman, karamihan ay hindi alam ang mga nakatagong panganib na dumating sa pamamaraang ito. Bagamat maaaring makatulong ang Black Ink Strength sa isang Heaven Opening Realm Master na makamit ang isang tagumpay na lampas sa kanilang mga unang limitasyon, may isang presyong babayaran, isa na hindi kayang tiisin ng karamihan ng mga tao. Noon sa Black Prison, nakita ni Yang Kai ang ilang Heaven Opening Realm Masters na nakamit ang tagumpay sa tulong ng Black Ink Strength. Gayunpaman, lahat sila ay napunta sa isang kakilakilabot na estado. Ang pambihirang tagumpay na lampas sa kanilang mga limitasyon at ang matinding pagtaas ng kanilang kapangyarihan ay maaaring magdulot sa kanila na sumabog noon at doon, at ang mga nakaligtas ay nagkaroon ng radikal na pagbabago sa kanilang mga numero, nagkakaroon ng mga maling pangyayari at kakilakilabot na mga tumor. Bilang karagdagan, ang kanilang mental na estado ay lumala ng malaki, na nagiging mas agresibo at hindi makatwiran. Ang Black Ink Disciple sa harap ni Yang Kai ay walang alinlangan na nakaranas ng mga side effect. Ang sarcoma sa kanyang leeg, ang umbok sa kanyang likod, at ang kanyang hindi pangkaraniwang laki ng katawan ay lahat ng resulta ng katiwalian ng Black Ink Strength. Sa madaling salita, ang taong ito ay hindi dapat umakyat sa 7th grade Heaven Opening Realm. Nalampasan niya ang limitasyon sa pamamagitan ng paggamit ng Black Ink Strength. Kahit na matagumpay niyang naabot ang susunod na grado, nabago rin ang kanyang figure. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai na kahit na ang aura ng 7th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay mapanganib,
ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Tulad ng isang gusaling na hawahan ng insekto, ito ay magugunaw kapag may marahan itong tumulak. Kung ang taong ito ay patuloy na naglilinang upang madagdagan ang kanyang lakas, malamang na siya ay sisabog dahil ang kanyang katawan ay hindi na makayanan ang isang kapangyarihan na napakahusay para sa kanya. Ang isang tulad niya ay hinding-hindi maliligtas kahit na ang kanyang black ink strength ay naalis sa purifying light. Ang limitasyon ng kanyang miniature universe ay ang 6th grade, kaya't ang kapangyarihan ng 7th grade heaven opening realm ay higit na lumampas sa kaya niyang suportahan. Kapag nawalan siya ng suporta ng black ink strength, walang alinlangang mawawalan siya ng buhay. Hindi mabilang na mga pag-iisip ang pumasok sa isip ni Yang Kai habang siya ay palihim na bumantong hininga. Pagkatapos ay tinanong niya, "Ikaw ay?" Kinuyam ng tao ang kanyang kamao at ngumisi. "Ako si Liu Zian, isang black ink disciple sa ilalim ni Master Gui Liao." "Kaya, si Brother Liu." Malumanay na tumanggo si Yang Kai. "May maitutulong ba ako sa iyo?" Malaki ang ngiti ni Liu Zian. "Narinig ko na personal na kinuha ni Master Territory Lord ang isang black ink disciple, kaya pumunta ako dito para tingnan dahil sa curiosity. Makapangyarihan si Master Territory Lord, kaya karaniwang hindi siya interesado sa mga ordinaryong black ink disciples. Hindi ko siya nakitang kumuha ng isa sa mga nakaraang taon. Ikaw ang una, Brother Yang. Talagang ikinararangal ko, kung gayon." Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Naisip niyang may dahilan si Liu Zian para bisitahin siya, kaya tumabi siya. "Mangyaring pumasok, Brother Liu." Nang hindi masyadong magalang, pumasok si Liu Zian sa silid. Pagkatapos ay isinara ni Yang Kai ang pinto. Ang side hall na ito ay karaniwang walang laman, kaya malamang na ito ay bakante sa loob ng mahabang panahon. Wala pa siyang napaghandaan simula noong siya ay nakarating lang dito. Sa makatuwid, kumuha siya ng mesa at ilang upuan mula sa kanyang miniature universe at inanyayahan ang kabilang partido na maupo. Direktang umupo si Liu Zian sa isang upuan. Pagkatapos makaupo na rin si Yang Kai, nagtanong siya, "Brother Liu, sabi mo isa kang black ink disciple sa ilalim ni Master Gui Liao?" "Oo," tumanggo si Liu Zian. "Gaano ka nakatagal naninirahan dito?" tanong ni Yang Kai. Kinagat ni Liu Zian ang kanyang mga labi at bumantong hininga. "Ito ay 1,000 taon na. Hindi isang maikling panahon, hindi ba? Ito ay talagang napakatagal na panahon." Tumanggo si Yang Kai. "Bago lang ako sa lugar na ito, kaya wala akong alam tungkol sa Black Ink Clan. Kailangan mo akong bigyan ng gabay sa hinaharap, Brother Liu." Napatawa si Liu Zian. Siyempre. Dahil pareho kaming nagtatrabaho para sa Master Territory Lord, maaari mo lamang sabihin sa akin kung kailangan mo ng anumang tulong. Bagamat black ink disciples kami, pareho kami ng lahi, kung tutuusin. Mas madalas tayong magkita kapag may pagkakataon." "Tama ka," sumang-ayon si Yang Kai sa kanya. "Saang cave heaven o paradise ka nang galing?" Ikinaway ni Liu Zian ang kanyang kamay. "Dahil black ink disciples na tayo ngayon, wala nang kinalaman sa atin ang nakaraan. Hindi na kailangang pag-usapan kung saan tayo nang galing. Dahil nasa teritoryo ka na ngayon ng Black Ink Clan, dapat mong subukang mabilis na maunawaan ang iyong lugar." "Naiintindihan." Mapagpakumbaba na sagot ni Yang Kai. Sinabi pa ni Liu Zian, "Sa totoo lang, hindi ako sanay noong una akong dumating dito." Gayunpaman, pagkatapos makipag-ugnayan sa mas maraming tao, napagtanto ko na ang Black Ink Clan ay hindi naiiba sa humans. Kailangan mo lang makisama sa iba. Kung gusto mong tulungan ka ng sino man sa isang bagay, o kung gusto mong purihin ka, kailangan mong maging mabuti sa iba. Kung gagawin mo iyon, magiging maayos ka. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai nang marinig niya iyon. "Mayroon kang punto, Brother Liu." Dahil nilinaw ng taong ito, natural na alam ni Yang Kai ang kanyang intensyon. Pagkatapos ay hinalungkat niya ang kanyang damit at naglabas ng space ring bago itinulak ito patungo sa kanya. "Dahil magkaibigan na tayo ngayon, gusto kong bigyan ka ng maliit na regalo. Tiyak na kakailanganin ko ang iyong gabay sa hinaharap." Napakunot ang noo ni Liu Zian at napangiwi. "Well, hindi dapat. Hindi naman talaga kailangan iyon." Sa kabila ng sinabi nito, direkta niyang kinuha ang space ring at iniskan ito gamit ang kanyang divine sense. Sa sumunod na sandali, nag-freeze ang ngiti niya. Mayroon lamang ilang daang libong heaven opening pills sa space ring. Ang bilang na ito ng heaven opening pills ay maaari lamang siyang tumagal ng kalahating buwan. Kahit na siya ay isang black ink disciple, siya ay tao pa rin. Sa makatuwid,
Ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na kailangan niya ay kapareho ng kung ano ang gagamitin ng tao. Direkta niyang sinulyapan si Yang Kai at nilinaw na hindi siya nasisiyahan. Hindi ka masyadong mapagbigay, Brother Yang. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ay kalahati na ng lahat ng aking kasalukuyang mga ari-arian, Brother Liu. Dapat mong malaman na kapag ang mga sundalo ng tao ay nakipagdigma, hindi sila nagdadala ng maraming mapagkukunan sa kanila. Ang parehong panuntunan ay ipinatupad sa lahat ng Great Passes dahil nag-aalala sila na kapag ang isang magsasaka ay nawala ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan, ang kanilang mga mapagkukunan ay mawawala rin. Sa makatuwid, ang mga magsasaka na lumabas upang makipaglaban ay iiwan ang halos lahat ng kanilang mga ari-arian sa kanilang mga tirahan. Sa ganoong paraan, kahit na sila ay pinatay, ang kanilang mga kamag-anak ay maaari pa ring kunin ang mga mapagkukunan at gamitin ang mga ito. Alam ni Yang Kai ang panuntunang ito, ngunit ang mga mula sa Blue Sky Pass ay hindi kailanman napigilan ito. Sa makatuwid, ang lahat ng kanyang kayamanan ay nasa kanyang miniature universe. Napasimangot si Liu Zian nang marinig iyon dahil hindi niya nagawang pabulaanan si Yang Kai dahil totoo nga ang sinabi niya. Ang Black Ink Clan ay nakakuha ng maraming space ring mula sa humans sa mga larangan ng digmaan noong nakaraan, ngunit wala talagang anumang mahahalagang bagay sa mga singsing na iyon. Matapos itong pag-isipan, sinabi niya. Kalimutan mo na ito. Ang pag-iisip ang mahalaga. Maraming salamat sa iyong pag-unawa, Brother Liu. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang kamao, pagkatapos ay sinabing. Dahil ikaw ang Black Ink disciple ni Master Gui Liao, maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Kahit na tinanggap ni Liu Zian ang regalo, mukhang hindi pa siya handang tumulong sa kanya. Sa halip, nagtanong siya ng mapagbantay. Anong tulong ang kailangan mo? Sumagot si Yang Kai. Bago pumasok si Master He Yuan sa Black Ink Nest, sinabihan niya si Master Gui Liao na kumuha ng Profound Yin Spirit Fruit para sa akin. Dahil ikaw ang Black Ink disciple ni Master Gui Liao, maaari mo ba akong tulungang tanungin siya kung kailan niya ako bibigyan ng Profound Yin Spirit Fruit? Nang marinig iyon, nagulat si Liu Zian. Iniutos ni Master Territory Lord na bigyan ka ng Profound Yin Spirit Fruit. Oo, tumanggaw si Yang Kai, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong. Ano ang mali doon? Pinalaki siya ni Liu Zian at umiling. Wala. Pagkatapos, tumayo siya mula sa upuan. Maaari kitang tulungang tanungin si Master Gui Liao tungkol dito, ngunit hindi ko pwedeng impluwensyahan ang kanyang desisyon. Kahit na, salamat sa pagtulong mo sa akin. Walang imot na tumanggaw si Liu Zian. Ipapaalam ko sa iyo kapag may anumang balita. Tumayo si Yang Kai at pinaalis siya. Magkita tayong muli, Brother Liu. Umalis si Liu Zian sa lugar at iwinagayway ang kanyang kamay nang hindi ibinaling ang kanyang ulo. Nagpakita si Yang Kai ng walang emosyong ekspresyon habang pinapanood siyang umalis. Kahit na pareho silang tao, hindi niya akalain na gustong mapalapit sa kanya ni Liu Zian pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Ito ay iba sa dati niyang karanasan. Noong nagpanggap siyang Black Ink disciple at nagtrabaho para sa Noyan noon, si Yang Kai ay may mabuting pakikitungo sa Bito, D4, at E5. Magkaiba man sila ng ugali, taos puso nilang gustong makasama siya. Marahil ay dahil lahat sila ay tao. Gayunpaman, iba si Liu Zian dahil tila hindi niya itinuring si Yang Kai bilang isang taong mula sa parehong lahi. Marahil ang Black Ink strength ay ganap na nabaluktot ang kanyang ugali. Kahit na lahat ng Black Ink disciples ay magbabago ang kanilang pag-iisip kaya sila ay ganap na tapat sa Black Ink clan, ang epekto ng Black Ink strength ay halatang mas matindi kay Liu Zian. Ito ay dapat na may kinalaman sa katotohanan na ang Black Ink strength ay nakatulong sa kanya na makamit ang isang pambihirang tagumpay. Walang ideya si Yang Kai kung ito ba ay sariling intensyon ni Liu Zian na bisitahin siya o kung ito ay utos ni Gui Liao. Magiging kawili-wili kung ito ang huli. Bakit siya gustong usisi ni Gui Liao? Siya ang Black Ink disciple ni He Yuan sa papel habang si Gui Liao ang itinalagang tao na humawak sa mga gawain sa teritoryo ni He Yuan. Sa pangkalahatan, wala silang kinalaman sa isa't isa dahil hindi pa sila nagkikita bago ito, at walang anumang sama ng loob sa pagitan nila. Dahil hindi niya ito maisip, nagpa siya si Yang Kai na isantabi ang usapin. Bumalik siya sa kanyang silid at nagayos ng ilang heaven-opening pills. Hindi siya mangangahas na pinuhin ang anumang mga mapagkukunan upang linangin. Pagkatapos ng lahat, sinabi niya kay Liu Zian na siya ay sira na. Hindi makatwiran kung bigla niyang nakuha ang isang set ng 7th grade resources. Bukod dito, walang anumang paghihigpit sa paligid ng kanyang silid na maaaring hamarang sa divine senses. Ang anumang pagbabago sa enerhiya sa lugar na ito ay madaling matukoy ng sinuman.
Kasabay nito, sa isang grand hall na nasa pinakamalalim na bahagi ng kastilyo, si Liu Zian ay nakatayo sa harap ni Gui Liao at naguulat sa kanya tungkol sa pag-uusap nila ni Yang Kai. Pinakinggan ito ni Gui Liao na may hindi masigasig na ekspresyon. Matapos gawin ni Liu Zian ang ulat, ninakawan niya ng tingin si Gui Liao. Nang makitang walang ekspresyon ang huli, nilakasan niya ang loob at nagtanong. Master, sinabi ni Yang Kai na nangako si Master Territory Lord na bibigyan siya ng Profound Yin Spirit Fruit. Napabuntong hininga si Gui Liao. Oo, totoo iyon. Kumunat ang noo ni Liu Zian. Bakit siya pinapahalagahan ni Master Territory Lord? Siya ay isang bagong dating na hindi nakagawa ng anumang kontribusyon. Kung bibigyan siya ng ganoong reward kaagad, malamang ay magiging mayabang siya. Martial Peak, Kabanata 5068. Libangan ni Gui Liao. Sinaman siya ng tingin ni Gui Liao. Anong problema? Hindi ka ba masaya dito? Mabilis na sinabi ni Liu Zian na hindi siya mangangahas, ngunit halatang hindi siya nagbitiw. Noong nakaraan, ginawa niya ang lahat para ipagtanggol ang mga tao. Matapos siyang masira ng Black Ink Strength sa larangan ng digmaan, isinakripisyo niya ang isang bahagi ng kanyang miniature universe. Sa makatuwid, nang siya ay naging isang Black Ink Disciple, ang kanyang miniature universe ay hindi kumpleto. Pagkatapos, inabot siya ng 300 taon upang makakuha ng sapat na kontribusyon sa larangan ng digmaan bago siya binigyan ni Gui Liao ng Profound Yin Spirit Fruit upang ayusin ang kanyang miniature universe. Ang pagtrato na natanggap sa kanya ay ganap na hindi maihahambing sa kung ano ang matamasa ni Yang Kai ngayon, kaya naman hindi siya nagbitiw. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman sa harap ni Gui Liao ngayon. Nang makita ang kanyang ekspresyon, bumuntong hininga si Gui Liao. Narinig mo ang sinabi ni Zago kanina. Malakas ang lalaking iyon. Kaya naman mataas ang tingin sa kanya ni Master Territory Lord. Paano ka maihahambing sa kanya? Isang pagmamataas ang bumungad sa mukha ni Liu Zian. Malalaman lang natin ito pagkatapos nilang mag-away. Walang imik na sinabi ni Gui Liao. Siya ang Black Ink Disciple ni Master Territory Lord. Kung talagang maglalakas loob kang gawin sa kanya, hindi ka pababayaan ni Master Territory Lord kapag tapos na siyang magpagaling. Ngumisi si Liu Zian. Huwag kang mag-alala, Master. Tuturuan ko lang siya ng leksyon kapag may pagkakataon. Hindi naman sa papatayin ko siya. Hindi ko gagawing mahirap para sa iyo. Tumanggaw si Gui Liao. Mabuti, huwag lang masyadong lumayo. Matapos mag-isip, umiling siya. Sa totoo lang, mas mabuting huwag mo nang gawing kamplikado ang usapin. Kahit na nagpapagaling si Master Territory Lord sa Black Ink Nest, lalabas din siya balang araw. Sumimangot si Liu Zian. Binibigyan ba natin siya ng Profound Yin Spirit Fruit na ganito? Ngumisi si Gui Liao. Inutusan lang ako ni Master Territory Lord na kuhanin siya ng Profound Yin Spirit Fruit. Kung kailan ako makakahanap ng isa, nasa akin na iyon. Titingnan ko rin kung tactful siya bago ako magdesisyon kung ibibigay ko ba sa kanya. Tinapik niya ang mesa. Sa tingin ko hahanapin ka na naman niya. Siguradong alam mo na kung ano ang iyong gagawin. Naiintindihan ko, Master. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Magalang na sagot ni Liu Zian. Maaari kang umalis ngayon. Ikinaway ni Gui Liao ang kanyang kamay, pagkatapos ay umalis si Liu Zian sa lugar. Si Yang Kai ay nilinang sa katahimikan sa kanyang silid. Makalipas ang mahigit 10 araw, wala pa ring nakikita ang Profound Yin Spirit Fruit. Sa lohikal na pagsasalita, dapat mayroong lahat ng uri ng mapagkukunan sa teritoryo ng Territory Lord. Nang dumating siya sa lugar na ito kasama si He Yuan, nasaksihan niya ang kasaganaan sa lugar na ito. Kahit na ang Profound Yin Spirit Fruits ay bihira, ang demand para sa kanila sa Black Ink Clan ay dapat na mas maliit kaysa sa mga humans, kaya dapat mayroong isang reserba ng mga ito sa kastilyo. Bukod dito, nagbigay ng utos si He Yuan sa publiko, at hiniling niyang kay Liu Zian na tulungan siyang tanungin si Gui Liao tungkol dito. Kaya, dapat ay nagpadala na si Gui Liao ng Profound Yin Spirit Fruit sa kanya ngayon. Naramdaman ni Yang Kai na may kakaiba dahil hindi pa rin niya nakukuha ang isang Profound Yin Spirit Fruit hanggang ngayon. Higit pa rito, talagang hindi mabisa ang paglilinang sa pamamagitan ng pagpino sa Heaven Opening Pills dahil mas mabagal ito kaysa sa kung ano ang maaari niyang makamit sa nakaraan. Dahil sa kanyang sitwasyon, hindi siya posibleng mangisda ng isang set ng mga materyales ng 7th grade at pinuhin ang mga ito. Hindi rin siya makapag-set up ng paghihigpit sa silid na ito. Matapos itong mapag-isipan, nagpa siya siyang hanapin si Gui Liao at tanungin ito. Sa sandaling umalis siya sa side hall, nakita niya ang isang Black Ink Clansman na mukhang nagmamadali.
Ang Black Ink Clansman na ito ay mahina dahil siya ay katumbas lamang ng isang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Direktang pinigilan siya ni Yang Kai at nagtanong. Paumanhin, nasaan si Master Gui Liao? Ang Black Ink Clansman ay nagulat saglit habang sinulyapan niya si Yang Kai nang may pagtataka. Dapat pansinin na ang mga Black Ink Disciples ay hamak na alipin sa teritoryo ng Black Ink Clan at kailangang maging sunod Sun Yuren sa tuwing makakakita sila ng sinumang Black Ink Clansman. Ito ang unang pagkakataon na ang Black Ink Clansman na ito ay nakatagpo ng Black Ink Disciple na nang-ahas na pigilan siya ng ganito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naalala niya na ang Black Ink Disciple na ito ay personal na napinsala ni Master Territory Lord, kaya hindi siya katulad ng iba pang Black Ink Disciples. Akala niya iyon ang dahilan kung bakit naging mapangahas ang Black Ink Disciple na ito. Habang pinipigilan ang kanyang galit, umiling siya. Wala akong ideya. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumigil siya sa pagtugon kay Yang Kai at umalis. Nang walang ibang pagpipilian, nagtanong si Yang Kai sa ilang Black Ink Clansmen tungkol dito, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan si Gui Liao. Marahil ay alam nila ang kinaroroonan ni Gui Liao, ngunit ayaw lang nilang sabihin sa kanya. Napakunot nito ang noo ni Yang Kai. Dahil hindi niya mahanap si Gui Liao, paano siya magtatanong tungkol sa Profound Yin Spirit Fruit? Matapos itong pag-isipan, nagpasya siyang ilabas ang kanyang Divine Sense para i-scan ang buong kastilyo. Ang malakas na Divine Sense ay tumawid sa kastilyo na parang tubig, na nagudyok sa lahat ng tao sa lugar na mag-react. Maraming feudal lords sa kastilyo, kaya natural lang nagalit sila kay Yang Kai na may lakas ng loob na suriin ang lugar gamit ang kanyang Divine Sense. Gayunpaman, binawi ni Yang Kai ang kanyang Divine Sense makalipas ang ilang sandali. Bago pa maka-counterattack ang mga feudal lords, bumalik na sa kanya ang kanyang Divine Sense. Sa sandaling inspection, hindi niya nakita ang aura ni Gui Liao. Mukhang hindi nagsisinungaling ang Black Ink Clansmen na iyon nang sabihin nilang hindi nila alam kung nasaan si Gui Liao. Matapos pag-isipan ito ng ilang sandali, tumungo siya sa isang partikular na direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa isang patio kung saan may nakatakdang paghihigpit. Direkta niyang pinunasan ang paghihigpit at naging sanhi ng pagkalat ng isang layer ng ripples. Hindi nagtagal, na-off ang paghihigpit. Matapos mabuksan ang pinto, nakita ni Yang Kai ang mukhang galit na mukha ni Liu Zian. Hindi dahil sa swerte niya natagpuan ang tirahan ni Liu Zian. Nang i-scan niya ang kastilyo gamit ang kanyang Divine Sense ngayon, na-trigger ang paghihigpit sa lugar na ito. Sa isang maikling sandali, inihayag ni Liu Zian ang kanyang aura upang alamin kung ano ang nangyayari. Iyon ay kung paano nalaman ni Yang Kai ang kanyang kinaroroonan. Brother Liu. Napatras si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang kamao. Ang galit ay nakasulat sa buong mukha ni Liu Zian. Nang makita niya si Yang Kai, sumigaw siya. Ikaw pala. Iniisip ko kung sino ang may lakas ng loob na gumawa ng ganoong bagay. Napangiti si Yang Kai. Paumanhin, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Anong mali? Tanong ni Liu Zian sa malungkot na boses. Tumanggo si Yang Kai. May kailangan akong itanong sa iyo. Sumimangot si Liu Zian at tumabi. Pumasok ka muna. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, pumasok si Yang Kai sa looban kasama niya. Habang tumitingin siya sa paligid, nakakunot ang noo niya. Ang patio na ito ay tiyak na mas maganda kaysa sa silid na itinalaga sa kanya ni Gui Liao dahil ito ay mas angkop para sa mga tao na tirahan. Ito ay tila dahil sa mataas na pagtingin ni Gui Liao kay Liu Zian. Sa kabilang banda, kahit na si Yang Kai ay Black Ink Disciple ni He Yuan, hindi siya malapit kay Gui Liao. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya binigyan ng parehong pagtrato ni Gui Liao at pinatire siya sa isang random na silid. Kahit na malaman ni He Yuan ang tungkol dito, hindi siya madidismaya. Gayunpaman, ipinakita nito kung gaano kaunting pagmamalasakit ni Gui Liao kay Yang Kai. Mayroon lamang isang mesa at upuan lang ang nasa looban. Direktang umupo si Liu Zian. Tumayo si Yang Kai sa harapan niya at tumingin sa paligid. Pakiramdam niya ay narito siya para magulat sa kanya tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho. Kung ano man ang sasabihin mo mo lang. Naiinip na sabi ni Liu Zian. Nakangiti, si Yang Kai ay kumuha ng upuan mula sa kanyang miniature universe at umupo sa tapat ni Liu Zian bago sumagot. Brother Liu, nandito ako para tanungin ka tungkol sa bagay na nabanggit ko dati. May balita na ba? Sinulyapan siya ni Liu Zian. Anong bagay ang pinag-uusapan mo? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Nagpapakatanga ka ba, Brother Liu? Isang bagay lang ang nabanggit ko. Nakaramdam siya ng pagkadismaya sa kanyang puso. Sa huling pagkikita nila,
Napagtanto na niya na si Liu Zian ay mayabang at agresibo, ngunit walang gaanong puot sa pagitan nila. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naramdaman niya na galit si Liu Zian sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang nangyari habang nagsasalita din si Liu Zian sa kakaibang tono. Sa anumang kaso, pareho silang mga Black Ink disciples, kaya ano ang punto ng kanyang pagkilos na standoffish? Bukod dito, hiniling niya dati sa kanya na magtanong tungkol sa Profound Yin Spirit Fruit, ngunit ang huli ay naging pipi ngayon. Bagamat hindi niya kailangan ang Profound Yin Spirit Fruit, kinailangan niyang Kai na hawakan ito upang pagtakpan ang mga sikreto sa kanyang miniature universe. Kaya naman, determinado siyang kunin ang prutas. Ang isang walang tibu na si Liu Zian ay nanatiling nakaupo at walang imap. Ang pinag-uusapan mo ba ay ang Profound Yin Spirit Fruit? Tumango si Yang Kai. Naalala mo na rin sa wakas. Sumagot si Liu Zian. Tinanong ko si Master Gui Liao tungkol dito sa ngalan mo, ngunit wala siyang sinabi. Hindi sa akin ang magpa-impluwensya sa desisyon ni Master. Pinagsalubong ni Yang Kai ang kanyang mga kilay. Kung gayon, nasaan si Master Gui Liao? Ngumuso si Liu Zian. Ang Liu na ito ay isang Black Ink disciple sa ilalim ni Master Gui Liao. Dahil siya ang guro, hindi niya kailangang sabihin sa akin kung saan siya pupunta tuwing lalabas siya. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Natahimik si Yang Kai dahil gusto niyang ipatawag si Asher Dragon Spear at patayin siya. Nang mapansin ang malungkot na ekspresyon sa mukha ng kausap, binago ni Liu Zian ang paksa sa pagsasabing. Brother Yang, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo dati? Sumagot si Yang Kai. Marami kang sinabi sa akin noong panahong iyon. Alin ang eksaktong ibig mong sabihin? Ngumisi si Liu Zian. Dahil nakalimutan mo na ito, sasabihin sa iyo ng Liu na ito ng isa pang beses. Ang Black Ink Clan at ang human race ay hindi gaanong naiiba. Kailangan mo lang makisama sa lahat. Kung kailangan mo ng tulong ng isang tao, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kanila. Kaagad, mukhang nasa dilema si Yang Kai. Brother Liu, kaunti lang ang heaven opening pills ko. Ibinigay ko sa iyo ang kalahati ng mga ito, kaya kakaunti na lang ang natitira sa akin ngayon. Ngumuso si Liu Zian. Walang nagnanasa sa iyong kalunos-lunos na bilang ng heaven opening pills. Isang naguguluhan na si Yang Kai ay nagtanong. Ano ang gusto mo kung gayon, Brother Liu? Walang imot na sumagot si Liu Zian. Hindi ito ang gusto ko. Wala akong masabi pagdating sa Profound Yin Spirit Fruit. Nang mapagtanto ang kanyang kahulugan, lumapit si Yang Kai at nagtanong sa mahinang boses. Kung gayon, ano ang gusto ni Master Gui Liao? Ang taong ito ay nagpagulong-gulong upang ipaunawa kay Yang Kai na kailangan niyang makuha ang pabor ni Gui Liao. Nasa kay Gui Liao na gumawa ng desisyon tungkol sa Profound Yin Spirit Fruit, at si Liu Zian ang Black Ink disciple ni Gui Liao. Natitiyak ni Yang Kai na tiyak na nakuha ni Liu Zian ang pahintulot ni Gui Liao na gawin ang lahat ng ito. Kaya hinihintay niya akong magkusa para makipag-ugnayan sa kanya. Sa wakas ay naunawaan na ni Yang Kai kung bakit hindi agad binigay ni Gui Liao sa kanya ang Profound Yin Spirit Fruit kahit na ito ay utos ni He Yuan. Hindi niya inaasahan na may ganoong practice sa Black Ink Clan. Naisip niya na ito ay isang kakilakilabot na abala. Pagkatapos, sinabi niya, Brother Liu, sigurado akong batid mo na wala akong halaga sa akin. Nag-aalala ako na hindi ko maibigay kay Master Gui Liao ang anumang gusto niya. Makahulugang ngiti ang ginawa ni Liu Zian. Huwag kang mag-alala, marami ka ng pinaka-nagustuhan ni Master Gui Liao. Nang matapos ang kanyang mga salita, sinimulan niyang sukatin si Yang Kai. Unti-unting naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang pinaikit ang kanyang mga mata. Pakilinaw sa akin, Brother Liu. Dumating na sa puntong hindi na kailangan pang magpaligaw sa paligid. Sinabi ni Liu Zian. Sigurado akong alam mo na ang Black Ink Clansmen ay kayang kumonsumo ng World Force. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa pagtaas ng kanilang kapangyarihan, ngunit ito rin ay isang uri ng libangan para sa kanila. Ang libangan ni Master Gui Liao ay bahagyang naiiba sa iba, kahit na sa palagay ko ay hindi tumpak na sabihin iyon. Marahil maraming Black Ink Clansmen ang may ganitong libangan. Gustong-gusto nilang kumonsumo ng sariwang World Force.